Ah! Nangahas kang baliin ang aking kamay. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang sugatan sa aking kamay. Ano ang sinasabi mo? Katie Walawang, kunin mo ang gamot agad. Ama, ang sakit ng aking kamay. Ama, hindi ganito ang nangyari. Siya iyon. Siya ang nagdulot ng pinsala sa aking kamay. Ang kanyang kamay ay ganito na ang naging kalagayan. Paano nabali ang iyong kamay? Alam ko na hindi ako gusto ni ate. Pero sa ilang araw, kailangan kong dumalo sa sayawan. Ngayon, nasugatan na ang kamay ko. Nagmalaki pa at nagkunwari. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Ama. Ama, alam ko na matigas ang ulo mo. Hindi ko akalain na wala kang utang na loob. Sinira mo ang mukha ni Min. Kung sisihin tayo ng tanggapan ng komandante, kaya mo bang panagutan ito? Ama, hindi ganito ang nangyari. Umalis. Inay, tulungan mo ako. Masakit. Natakot ka ba? Ganyan talaga si Tian Tian. Napasobra sa pagiging spoiled. Nakababatang kapatid na babae na si Min. Nakatatandang kapatid na lalaki. Kailangan kong magpahinga ng maaga. Bukas kailangan ko pang magpagawa ng damit. Nakababatang kapatid na babae na si Min. Sige, maaga ka nang magpahinga. Talagang ang pagiging mahilig mo sa babae ay hindi pa rin nagbabago. Hindi pa ba natatagpuan? Nahanap ko na ang buong Jiangcheng. Wala ang babaeng sinasabi ninyo. Pero napakatapang ng babaeng ito. Naglakas loob pa siyang nakawin ng baril mo. Tumalikod. Pinahirapan mo akong hanapin ka. Ginoo, baka nagkamali kayo ng pagkakakilala. Hindi ko pa kailanman nakilala si Ginoo. Nagkamali ako. Kung ganoon, magpakilala tayo ulit. Napakalakas ng loob mo. Pati mga gamit ko, nagawa mong nakawin. Natuklasan niya nga ito. Ginoo, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagnanakaw ng gamit ko? 5 kabayo. Hatiin sa 5. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Hatiin sa 5. Tinatawag rin itong pagkalis ng katawan gamit ang mga karwahe. Ang ulo at katawan ng hinatulan ay atali sa 5 karwahe. Pagkatapos, hayaang tumakbo ang mga kabayo sa magkakaibang direksyon. Ang katawan ng tao ay hahatiin sa 5 bahagi. Baliw ka. Ninakaw ng taong ito ang aking sagisag. Walang pahintulot na ginamit ang aking hukbo. Ano sa tingin mo, nararapat ba siyang mamatay? Bitawan mo ako. Tao, ihanda ang kabayo. Ginoo, nakikiusap ako, palayain mo ako. Ginoo, nakikiusap ako, palayain mo ako. Ginoo. F. Shannon. Bilisan mong buksan ang pinto. Lumabas ka rito. Ayaw mong buksan ang pinto, tama ba? Kung ganoon, sisirain ko na ang pinto. May patay na tao. Sa araw ng kasal na ito, bakit ang nobyo ay natutulog pa? F. Shannon. Ngayon ang araw ng kasal natin. Hindi ka man lang dumating sa lugar ng kasal. Paano ka naging nobyo? Bumangon ka na.
F. Shenen. Narinig mo ba? Ay, Kyuhan. Makipag-usap ka ng maayos kay Shenen. Shenen, ha? Ang ugali ni Kyuhan. Alam ko, kung sakali, kung may nagawa siyang mali, kayong mag-asawa, mag-usap kayo ng maayos. Makinig ka. Bumangon ka muna. Tito, tinawag mo na siya mismo, pero hindi kanya pinansin. Ginawa pa niyang mabaho ang kwarto. Malinaw na ito, ay para sa iyo, tita, at si Kyuhan. Sa harap ng lahat ng kamag-anak, nakakahiya. Ito, F. Shenen. Ang mga magulang mo ay nagbibigay ng pagkakataon para makabawi. Hanggang kailan ka magpapasaway? Tingnan ninyo ang sahig. Bakit may dugo? At saka yung mga langaw na iyon. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kyuhan. Hindi kaya may nangyari talaga kay Shenen. Kyuhan, huwag mo nang tingnan. Sigurado akong nagkukunwari lang siyang natutulog. Nagkukunwaring natutulog. Anong ibig mong sabihin? Kaninang umaga, lumapit sa akin si F. Shenen. Sinabi niyang huwag akong pumunta sa kasal ninyo. At sinaktan pa niya ako. Tingnan niyo. Ito, kahit ilang beses niya akong sinaktan. Kahit nasaktan ako, ayos lang sa akin. Pero ayokong mapang-asawa ni Kyuhan ng taong ito. Mukhang tao pero pusong demonyo na huwad na Ginoo. Sisirain niya ang buong buhay mo. F. Shenen. Ilang beses mo nang pinahirapan si Yunxuan. Pero hindi kita pinatulan. Pero sa pagkakataong ito, sobra na ang ginawa mo. Sa puntong ito, magpapanggap ka pa rin bang natutulog? Sige, hahayaan kitang matulog. Anong ginagawa mo? Ano ang nangyayari? Lalong tumindi ang masangsang na amoy. Parang, amoy ng nabubulok na bangkay. Kyuhan, sigurado ka bang walang problema sa nobyo mo? Si Shenen, siya. Wala na siyang hininga. Patay na siya. May namatay na. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo, tawagin ang ambulansya. Oo, tama. Paano ito nangyari? Kyuhan, paano naging ganito? Si Shenen, maayos pa siya noong nakaraang araw. Bakit bigla na lang? Kyuhan, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari dito? Hindi ko alam. Maayos naman siya palagi. Totoo bang hindi mo alam o nagkukunwari ka lang? Kaya pala nitong mga nakaraang araw, bakit tuwing nakikita ko siya, mukha siyang mapatla? Huling yugto na pala ng lukmaya ang sakit niya. Ano? Ikaw ang pinakamalapit sa kanya. Hindi mo ba alam na may malubha siyang sakit? Ganito ka ba bilang fiancé niya? Paano naging ganito? Magandang araw po. Saan po ang pasyente? Doktor, bilisan mo. Iligtas mo ang manugang ko. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Kumusta? Paumanhin. Wala na siya. Wala na kaming magagawa. Mas mabuti kung tawagan na ninyo ang punerarya. Paano nangyari ito, doktor? Ang manugang ko ay kakamati lang siguro. May pag-asa pa na mailigtas siya. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan mo siyang iligtas. Kakaubos lang ng hininga niya. Imposible. May mga bakas na ng rigor mortis sa bangkay. At may mga senyales na rin ng pagkabulok. Ang oras ng kamatayan ay hindi bababa sa 2 araw na ang nakalipas. Ano? 2 araw? Paano ito posible? Hindi ba sinabi ni Yunxuan na kaninang umaga, nakita pa niya si Shenen? Oo nga, hindi ba sinabi mo na kaninang umaga, sinaktan ka pa ni Shenen? Linawin mo. Sabihin mo, nakita mo ba talaga si Shenen kaninang umaga? Ang weird nyo rin. 2 araw ng patay ang namatay.
Paano siya makakabangon kaninang umaga para manakit? Bukod pa rito, kayo bilang mga kamag-anak ng namatay, hindi niyo ba alam na ang sakit niya, kapag nakaranas ng matinding stress, ay may panganib ng biglaang pagkamatay? Base sa kalagayan ng namatay, malamang ay, nakaranas siya ng matinding stress 2 araw na ang nakalipas, at biglaang namatay. Kian, tulungan mo ako. Ang mga bakas sa kabinet ay nagpapakita na malamang, bago siya namatay, naghahanap siya ng gamot para magligtas sa sarili. Pero hindi niya alam kung bakit. Nabigo siyang iligtas ang sarili. Malamang nakaranas siya ng matinding sakit bago siya namatay. Ngayon, kahit ano pa ang sabihin, huli na ang lahat. Maayos na ilibing na lang ang namatay. Tara na. Ano bang nangyayari sa pamilya Chu? Kahit ang bagong kasal na lalaki sa silid pang kasal. 2 araw ng patay pero hindi nila alam. Sinasabi nila, dahil si Chu Kyuhan bago ang kasal, ay kasama pa ang tunay niyang minamahal. Kaya nagkasakit ang bagong kasal na lalaki. Walang taong matatawagan para humingi ng tulong. Hay, ang bagong kasal na lalaki ay may wagas na pagmamahal. Pero ganito ang naging kapalit. Napakalungkot. Tara na. Kyuhan, huwag kang masyadong malungkot. Sabi ng doktor kanina, bigla ang nagkasakit si Shenen. At bigla ang namatay. Nalulungkot din kami. Pero isa lang itong aksidente. Ang masasabi lang, hindi maganda ang kapalaran ni Shenen. Bago siya namatay, nakaranas pa siya ng ganito kalaking sakit. Itay, tumawag sa akin si Shenen bago siya namatay. Hindi ko sinagot. Ano? Hindi mo sinagot ang tawag ni Shenen. Ano ba ang ginagawa mo noong mga oras na iyon? Ako, kasama ko si Yunshuan, inaayos namin ang ilang bagay. Binaba ko ang tawag niya. Ano bang sasabihin ko sa'yo? Talagang wala ka ng pag-asa. Kian, kung naglaan ka lang ng kaunting malasakit kay Shenen, hindi sana ganito ang naging wakas. Tayo ang may kasalanan kay Shenen. Kian, huwag mo namang masyadong sisihin ang sarili mo. Noon kasi, abala tayo sa mga mahalagang bagay. Kaya hindi natin nasagot ang tawag, normal lang iyon. Sino ba ang makakaalam na magkakasakit siya noong oras na iyon? At saka, siya mismo ang may kagagawan nito. Tama na, huwag mo nang sabihin. F. Shenen, mula ngayon, si Chu Qian ay magiging akin na. Shenen, sa buhay na ito, si Kian ng pamilya namin ang nagkulang sa'yo. Sa susunod na buhay, siguraduhin mong makahanap ng isang tao na tunay na magmamahal sa'yo. Anak, ang pamilya Chu ang may pagkukulang sa'yo. Pumanaw ka ng payapa. Kian, halika, samahan mo si Shenen sa kanyang huling hantungan. Sana si F. Shenen at si Chu Qian ay magkasama magpakailanman. Sana si F. Shenen at si Chu Qian magpakailanman tayong magkasama. Kung noong panahong iyon ay kaya kong maagang matuklasan ang iyong kakaibang kilos. Kung noong araw na iyon, sinagot ko ang tawag mo. Shenen, hindi ka ba sana namatay? Pinagluluksa ko ang aking yumaong asawa. Maagang pumanaw sa kasibulan ng buhay. Pinagdadalamhati ko ang mabuti kong manugang. Ginuginita ang mga alaala.
Magpahinga ka ng payapa, huwag mo kaming alalahanin. Ang kalikasan ay nagdadalamhati kasama namin. Hindi ba patay na ako? Nasaan ito? Wenxuan, gising ka na. Nasaan ito? Impyerno ba ito? Anong impyerno? Nandito ka sa bahay ng pamilya ko. Hindi mo ba talaga natatandaan? Tama rin naman, 10 taon kang walang malay. May ilang bagay na hindi mo maalala ng malinaw, normal lang iyon. Sandali lang. Tatawagin ko agad sina tito at tita. 10 taong walang malay. Ha? Kaya pala, ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay tinatawag na Gu Wenxuan. Kaya pala, ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay tinatawag na Gu Wenxuan, ang nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya Go sa Jiangcheng. Noong 8 taong gulang siya, dahil sa matinding lagnat, naging coma patient siya, at nanatiling walang malay. Hindi ko inakala na ang kaluluwa ko pala ay napunta sa katawan niya. Wenxuan, ang mabuti kong anak, sa wakas nagising ka na. Halika. Hayaan mong maigi kang tingnan ni Mama. Anak, ang mahalaga ay ligtas kang nagising. Dahil ito sa wagas na pag-aalaga ni Mojo nitong mga nakaraang taon. At sa kanyang maingat na pag-aalaga, dapat mo siyang pakasalan at dalhin sa pamilya natin. Mga magulang na nagmamahalan at nagkakasundo, at isang tapat na kasintahan. Ang buhay ko, parang maaari nang magsimula muli. Simula ngayon. Ako na si Gu Wenxuan. Kiyuhan, bumalik ka na. Kiyuhan, hinugasan ko na para sa'yo. Ang paborito mong prutas. Halika't kumain. Sakto ang dating mo, oras na ng kainan. Ngayon, niluto ko para sa'yo. Ang paborito mong sabaw ng manok. Kiyuhan, medyo malamig ang panahon nitong mga araw. Inihanda kita ng mga halamang gamot. Halika't magbabad ng paa. Shen Lian, huwag kang umalis. Shen Lian, Shen Lian, Shen Lian, huwag kang umalis. Shen Lian, Shen Lian, Shen Lian, Shen Lian, huwag kang umalis. Shen Lian, huwag kang umalis. Binibini. 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 Naihanda na ang pagkain. Maaari nang kumain. Hindi na ako kakain. Wala akong ganang kumain. Ate Zhang. Ate Zhang. Ay, bawat gabi bago ako matulog, umiinom ako ng tubig na may pulot. Bakit walang tubig sa baso? Hayaan na lang, hayaan na lang. Pakikuha mo na lang ako ng gamot sa sakit. Sige. Ate Zhang, kung walang tubig na may pulot, ayos lang. Pero bakit pati mga napkin wala na? Hindi man lang napalitan. Ang tubig na may pulot at mga napkin ninyo. Dati ay si Ginoo ang nag-aasikaso. Siya mismo ang naghahanda para sa inyo. Ate Zhang, ako na ang bahala.
Gustong-gusto ni Kyuhan na pagkatapos ng trabaho, uminom ng 2 baso ng matamis na inumin. Kaya sa unang baso ng tubig, naglalagay ako ng 2 kutsara ng kulot. Pagkatapos niyang uminom, gumaganda ang kanyang pakiramdam. Sa pangalawa at pangatlong baso, maligamgam na tubig na lang ang inilalagay. Ang buwan ng dalaw ni Kyuhan ay karaniwang tumatagal ng 7 araw. Sa unang 3 araw, mas marami ang daloy. Karaniwan, gamit niya ay panggabi. Sa huling 3 araw, mas normal na ang daloy. Panggamit sa araw na lang ang sapat. Sa pagkawala niya sa buhay ko, hindi pala ako sanay. Ate Zhang, bakit parang may amoy dito sa sahig? Kagabi, nang bumalik si Ginoong G sa bahay ng madaling araw, lasing na lasing siya at nagsuka sa sahig. Nilinis ko na ito kagabi. Pero ang amoy, baka kailangan pa ng kaunting oras bago tuluyang mawala. Miss, kahit na si Ginoong G ay mabuting kaibigan mo, may ilang bagay pa rin akong gustong sabihin. Noong nabubuhay pa si Ginoong Fu, ang lahat sa bahay ay maayos at organisado. Pero simula nang tumira si Ginoong G dito, naging magulo at makalat ang buong bahay. Ilang beses ko nang nakita, sa kalagitnaan ng gabi, na may ibang babae ang naghatid sa kanya pauwi. Sige, naiintindihan ko. Hi. Si Shanayan ay hindi kailanman pumunta sa bar at naglaro hanggang hating gabi, lalo na ang magpakasasa ng ganito. Kapatid, malapit na akong yumaman. Ha ha ha, halika, uminom tayo ng alak. Inom. Anong iinumin? Halika, kapatid. Halikan mo si kuya. Halika. Kyuhan, ikaw pala. Anong ginawa mo kagabi? Bakit ka uminom ng ganito karami? May kailangan akong puntahan kagabi. Alam mo naman na nandoon ang mga boss. Hindi maiiwasan ang pag-inom. Pero huwag kang mag-alala, Kyuhan. Lahat ng ito ay para sa trabaho. Ako lang naman. Hindi ako pupunta sa ganoong lugar ng mag-isa. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng ganito kahaba. Uminom ka lang ng tama. Ingatan mo ang kalusugan mo. Ay. Shenyan, kunin mo ang gamot ko sa tiyan. Kyuhan, ang ganda ng panahon ngayon, di ba? Hindi ba nangako ka sa akin? Napupunta tayo sa amusement park. Tara na ngayon. Huwag na muna ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Ay nako, hindi ba uminom ka na ng gamot? Uminom ka pa ng 2, ayos na yan. Tara na, huwag nating sayangin ang gandang panahon. Ay. Kyuhan, tingnan mo, ang saya ng mga rides na yan. Tara, pumili tayo. Ikaw na lang. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Hindi na ako sasama. Nandito na rin lang tayo. Huwag mo namang sirain ang saya. Tara na. Kyuhan, bakit ang hina mo naman? Ni hindi mo kayang sakyan ang malaking pendulum ride. Nauuhaw ako. Bibili ako ng bote ng tubig. Hintayin mo na lang ako dito. Hindi mo ba alam? Sumakit ang tiyan ko ngayon. Paano ko magagawa ang ganitong matinding aktibidad? At paano ako kakain ng malamig? Ay, pasensya na. Kyuhan, saan ka pupunta? Ako ang masyadong pabaya.
Hindi na muling mangyayari sa hinaharap. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Huminto. Talagang pabaya ako ngayon. Hindi ko sinasadya. Bilang pagpapakita ng paghingi ng tawad. Dadalhin kita bukas sa konsyerto. Pwede ba? Nangangako ako. Ang ganitong bagay. Hindi na ulit mangyayari sa susunod. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Huminto. Kiyuhan, anong nangyari? Nakita ko si Shen Nian. Shen Nian. Kiyuhan. Hindi ito posible. Alam mo naman, patay na siya. Siguro. Namalikmata lang siguro ako. Narito na ang pagkain. Wen Chuan, tikman mo ang luto ni Mama. Mama, masarap. Mabuti kung masarap. Sa totoo lang, itong ulam na ito. Si Muzo ang nagturo sa akin nito. Sabi niya gusto mo ang ganitong lasa. Kaya palihim niya itong pinag-aralan. Anak, kakagising mo pa lang mula sa pagkakakoma. Kailangan pang maglaan ng mas maraming oras. Mas sanayin ang sarili sa mga nangyayari sa labas. Hayaan mo na lang si Muzo na samahan ka sa paglibot. Bukod pa dyan, ako at ang tatay mo ay magdaraos sa loob ng 3 araw. Ng isang selusalo para sa iyong pagbabalik. Sa panahong iyon, ang buong Jiangcheng ay dadaluhan ng mga kilalang personalidad. Sa selusalong ito, ipapahayag ko sa lahat na ikaw ang tagapagmana ng group. Simula ngayon, kailangan mong matutunan kung paano pamahalaan ang negosyo ng grupo. Ay nako, oops. Kakagising lang ng anak ko. Gusto mo na agad siyang pamahalaan ang grupo. Gusto mo ba siyang mapagod ng husto? Anak, huwag mong pakinggan ang tatay mo, ha? Dahan-dahan lang. Huwag kayong mag-alala, inay at itay. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Walang magiging problema. Simula ngayon, ako na ang magtataguyod ng pamilyang ito. Hindi ko kayo bibigwin. Sige, anak, naniniwala ako sa'yo. Sa nakalipas na mahigit 10 taon, palaging nag-aalala sa iyo ang tiyuhin at tiyahin mo. Ngayon, ang bigat sa kanilang kalooban ay sa wakas na wala na. Salamat din sa iyo. Sa mga nakaraang taon, hindi sila masyadong nahirapan. Ginawa ko lang ang nararapat, pero ikaw, natulog ka ng mahigit 10 taon. Panahon na para lumabas at maglibang. Ayos lang ba na samahan mo akong manood ng isang konsyerto? Isang karangalan para sa akin. Kiyuhan, ang pagtatanghal na ito ay mula sa paborito mong banda. Pinaghandaan ko pa at bumili ng mga tiket. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Pwede ba? Kiyuhan, patay na ang taong iyon. Kung patuloy mo siyang aalalahanin, ikaw lang ang masasaktan. Bukod pa roon, nakalimutan mo na ba ang mga ginawa niya noon? Ang mga bagay na ginawa niya. Hindi lang niya ako ininsulto. Hinampas pa niya ako ng gitara. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat alalahanin. Kalimutan mo na siya, pwede ba? Nangangako ako. Mas magiging mabuti ako sa'yo kaysa sa kanya. Tara, pumasok na tayo at manood ng konsyerto. Pwede bang makasama kita? Napakaraming alaala natin na magkasama. Ang mahalin ka ay walang dahilan. Nagkataon lang na sa unang pagkakataon ng paibig, nakilala kita. Ayokong ang kinabukasan ko ay wala ka. Ang tanging hiling ko ay hindi tayo maghiwalay magpakailanman. Habang hindi pa ako lampas sa aking expiration date. Habang ikaw ay handa pa.
Mga tagapakinig, ang ating pagtatanghal ngayong araw ay may bagong bahagi ng gantimpala, tinatawag na bahagi ng pag-amin sa pamamagitan ng love song. Inaanyayahan ang mga lalaking panauhin na naririto, na umakyat sa entablado upang umawit. Ang unang aakyat sa entablado, na aawit para sa kanyang nobya, ay makakakuha mula sa amin nitong bihirang overseas clover necklace. Ang unang aakyat sa entablado, na aawit para sa kanyang nobya, ay makakakuha mula sa amin nitong bihirang overseas clover necklace. Aba, isang clover necklace pala ito. Gusto mo ba ito? Oo, pero napakahirap nitong bilhin. Noon, ang tagal kong sinubukang makuha pero hindi ko nakuha. Kaya ibibigay ko ito sa'yo. Hiyuhan, hindi ba yon? Ang matagal mo nang gustong clover necklace. Kukunin ko ito para sa'yo. Anong nangyari? Fufu Shen Yan. Ano ang nangyayari? Ang ganda pakinggan. Napakaganda nitong pakinggan. Ang galing ng pagkanta. Talagang napakaganda ng pagkanta. Kaya naman, ang kwintas na ito ay ibibigay sa ginoong ito. Wala bang problema? Wala. Salamat. Ibibigay ko ang kwintas na ito na may 3 dahon ng clover sa aking fiancé, Joe Mokzu. Juan, salamat sa pagtulong mo sa akin na makuha ang kwintas na ito ngayong araw. Kumpara sa mga taon na ito, ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang kwintas na ito ay walang-wala. Sige, ipikit mo ang iyong mga mata. May regalo rin akong ibibigay sa'yo. Shen Yan. Ikaw ito. Hindi ka namatay. Mabuti naman at buhay ka pa. Nagkamali ka ng pagkakakilanlan. Imposible. Hindi ako maaaring magkamali ng tao. Ikaw si Fu Shen Yan. Buhay ka pa. Siya ang aking fiancé. Hindi siya ang sinasabi mong Fu Shen Yan. Pakiusap, magpakita ka ng respeto. Fiancé. Fu Shen Yan. Ano ang ibig sabihin nito? Umalis na tayo. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong linawin ang lahat ngayon. Bakit hindi ka namatay? Bakit mayroon ka pang isang fiancé? Hiyuhan. Hindi mo pa rin ba naiintindihan kung bakit ang lahat ng ito ay matagal na niyang pinlano?
Simula pa lang sa peking ulat ng pagkamatay. Sa lahat ng ginawa niya laban sa akin. Hanggang sa huli niyang pagpapanggap na patay. Lahat ng ito ay siya mismo ang nagplano at isinagawa. Kiyuhan, ang lahat ng ginawa niya ay para lamang makawala sa'yo. At para pagsisihan mo ito habang buhay. Sa totoo lang, matagal na siyang nagkaroon ng damdamin para sa iba. At umiibig na siya sa ibang babae. Hindi ako naniniwala. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi ninyo. Pero, kung susubukan nyo pang guluhin ang fiancé ko, hindi ko kayo palalampasin. Fu Shenyan, magsalita ka naman. Ano ba? Natatakot ka ba? Nakakainis. Muzu, alis na tayo. Hindi ka pwedeng umalis. Tinulak mo ako. Fu Shenyan, ayos ka lang ba? Alis na. Security, patuloy nila kaming ginugulo. Pakiusap, pakialaman niyo ito. Sige po, MS, Joe. Ma'am, pakiusap, itigil niyo na ang panggugulo sa kanila. Kung hindi, mapipilitan kaming tumawag ng pulis. Fu Shenyan, dati, hindi mo kailanman ginawa ang maging malapit sa ibang babae. Lalo na ang maging ganito kalupit at itulak ako. Kailangan kong alamin kung ano talaga ang nangyari dito. Tara na, Kiyuhan. Ano? Sinasabi mo na si Shen Nian ay hindi talaga namatay. At may kasama pa siyang fiancé. Ito. Kiyuhan, sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng nakita? Siya ba talaga ang taong iyon? Hindi niya kailanman ginamit noon. Ang ganoong malamig na tingin sa akin. Tito, tita, niloko niya kayong lahat. Sa tingin ko, ang buong pangyayari ay puno ng kababalaghan. Isang maayos na tao. Paano bigla na lang nagkaroon ng malubhang sakit, at pagkatapos ay bigla na lang namatay? Sa tingin ko talaga, nagkunwari lang siyang patay. Sa totoo lang, matagal na siyang nasa labas. At may iba na siyang babae. Yung mga doktor na tinawag niya pagkatapos. Malamang, mga inupahan lang niyang artista. Kung ganoon ang sinasabi mo, mukhang totoo nga ang sinasabi mo. Kung hindi, paano ito maipapaliwanag? Bakit buhay pa siya? Kung totoo man ito, napakalaki ng kasalanan niya. Kay Kiyuhan ng pamilya natin. Tito, tita, huwag kayong mag-alala. Umalis na si Fu Shen Nian. At ako rin. Tingnan niyo kung ano ito. Appointment letter para sa department manager ng Gu Group. Gu Group, isa ito sa pinakamayamang pamilya sa Southern Province. Ang makapasok sa kanilang kumpanya, at may talaga bilang department manager. Ang taunang sahod ay hindi bababa sa 5 milyong yuan. Yung Joe, kailan ka na-promote? Tito, tita, huwag niyo kalimutan. Isa akong honor student na nag-aral sa ibang bansa. Sa aking karanasan at kakayahan, ito pa lang ang simula. Sa hinaharap, mas tataas pa ang posisyon ko. Kiyuhan, bukas, mayroong isang pagbisita na may kaugnayan sa musika ang kumpanya. Sasama ka ba sa akin? Kain tayo, kain tayo. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Pupunta lang ako sa kumpanya para tumingin. Hindi kailangang gawing ang Randy. Oo, alam ko. Magandang araw, General Manager G. Magandang araw, General Manager G.
Kiyuhan. Ngayon, mabilis ang pag-angat ko. Naniniwala akong hindi magtatagal. Makakaupo na ako sa posisyon ng Vice General Manager. Malaki ang pamilya at negosyo ng Gu Group. Ang pamamahala ng isang malaking departamento ay napakahusay na. Siyempre, narinig ko na ang pamilya Gu. Iyong natulog ng mahigit 10 taon. Ang anak na nasa coma ay kamakailan lang nagising. Bukod pa rito, ang pamilya Gu ay naisibigay ang posisyon ng tagapagmana sa kanya. Nakahanap na ako ng tao para tulungan akong makipag-ugnayan sa kanila. Kapag nakipagkaibigan na ako sa nag-iisang anak ng pamilya Gu, makakaupo na ako sa posisyon ng vice-presidente. Tiyak na iyon ay sigurado na. Ayos naman iyon. Kiyuhan, kalimutan mo na si Fu Shenyan. Magsimula tayo muli. Nangangako ako na ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang buhay. Pag-usapan na lang natin ito sa susunod. Bakit? Simula pa lang ng kolehiyo. Hindi ba't ako na ang gusto mo? Hindi ba? Hindi mo pa rin makalimutan si Fu Shenyan. Si Fu Shenyan. Ano ang may pagmamalaki niya kumpara sa akin? Kiyuhan, magpakalma ka. Si Fu Shenyan, anong ginagawa mo rito? Ano? Wala akong pakialam kung maniniwala ka o hindi, pero ganito ang katotohanan. Nang magising ako. Ako na si Tagapayo Chuan. Samantalang si Fu Shenyan, dahil sa iyong pagiging malamig, pagwawalang bahala, at pagbabaliwala, ay tuluyang naglaho sa mundong ito. Chu Kiyuhan, ang lahat ng ito, ay ikaw mismo ang may kagagawan. Tama nga pala. May isa pang huling bagay. Noong huling inatake ako ng sakit, ang espesyal na gamot na nakalagay sa drawer, ay bigla na lang nawala. Ako, ay namatay sa sakit. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Hanggang dito na lang, Chu Kiyuhan. Simula ngayon, sa pagitan natin, wala nang anumang kaugnayan. Kunin ang mga footage ni Ji Yunchuan sa lahat ng surveillance mula nang dumating siya sa bahay. Agad-agad. Senyorita, ang mga surveillance video na kailangan ninyo ay narito na lahat. Noong panahong iyon, nakita niya ang lahat. Noong panahong iyon, napakalubha na ng kanyang sakit. Pero ni kaunti man, hindi ko man lang napansin. Hi, Senyorita, Ginoo, hindi niya kailanman ginasto na. Mag-alala kayo para sa kanya. Kaya kahit na may sakit siya, magpapakita rin siya sa harap mo, na parang walang nangyari. Ang mga bagay na ito, lahat ito ay sinira ni Ji Yunchuan. Hindi ako niloko ni Fu Shenyan, pero noong panahong iyon, nagawa ko pa rin siyang tratuhin ng ganoon. Miss Chu, kinuha at sinuri na namin ang DNA na natira sa ospital noong panahong iyon. Ang DNA na natira sa bangkay. Nakumpirma na si Mr. Fu mismo iyon. Pakisuyo, maghinay-hinay ka sa lungkot. Totoo. Ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Miss, may isang bagay na hindi ko alam. Kung dapat ko bang sabihin sa iyo, Ate Zhang, ano man ang sasabihin mo,
Sabihin mo na lang ng direkta, Mr. G. Noong lumipat siya sa master bedroom, itinapon niya ang maraming gamit ni Mr. Fu. Sa mga iyon, tila, kasama ang gamot ni Mr. Fu. Noong panahong iyon, hindi ko siya mapigilan kahit anong gawin ko. Tama nga pala, may isa pang huling bagay. Noong huling inatake ako ng sakit, ang espesyal na gamot na nakalagay sa drawer, bigla na lang nawala. Ako, namatay siya sa sakit. Ano? Ji Yunchuan. Huwag kang mag-alala. Ang berdeng buhok na halimaw na iyon. Siguradong hindi niya ako matatalo. Noong araw na sinadya kong banggin siya gamit ang kotse, malapit na siyang mamatay. Malapit na siyang mamatay. Si Chu Kyuhan ay pinili pa rin akong dalhin sa ospital at sinadya pang pagbintangan. Noong hinampis niya ako ng gitara, inatake siya ng sakit dahil sa galit. Iniisip pa rin ni Chu Kyuhan na dalhin ako para ipaayos. Ang sirang pulse Aries na ilang piso lang ang halaga. Hindi ba nakakatawa iyon? Si Kuya Chuan, hindi ba't ikaw ay malapit nang makuha si Chu Kyuhan, ang napakagandang babae? Siyempre, kapag si Chu Kyuhan ay tuluyang naging laruan ko, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na lalaki. Kyuhan, bakit ka nandito? Kyuhan, anong ibig sabihin nito? Tingnan mo na lang. Diyos ko, anong balak mo? Nag-away ba kayo? Paano ko malalaman? Ang lupit mo talaga. Kyuhan, ang mga nangyari, hindi ganito. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Paliwanag, Ji Yunchuan. Alam mo ba kung gaano ako nagtitiwala sa'yo? Nang bumalik ka mula sa ibang bansa, iniwan ko ang lahat ng ginagawa ko para salubungin ka. Ibinigay ko pa sa'yo ang master bedroom sa bahay. At pinatulog si Shenyan sa kwarto ng katulong. Ang pulse Aries na binigay mo sa akin na nagkakahalaga ng ilang piso. Ginastos ko ang 30,000 para ipaayos ito. Paano mo ako tinrato? Pinagbintangan mo si Fu Shenyan. Pati ang kanyang gamot ay ninakaw mo. Hindi ko inakala na ganito ka pala. Walang utang na loob na tao. Kyuhan, hindi ganun iyon. Hindi ko kailanman ginawa ang ganoong bagay. Hindi mo pa rin alam ang iyong pagkakamali. Pinagbintangan mo si Shenyan. Ininsulto mo siya. Sinira mo siya. Ang lahat ng ito ay parang bulag ako. Hindi ko siya naprotektahan ng maayos. Pero hindi mo dapat ginawa. Hindi mo kailanman dapat ginawa. Hindi mo dapat ninakaw ang kanyang espesyal na gamot. Ang gamot na iyon ang pangsalba sa kanyang buhay. Kyuhan, alam ko ang aking pagkakamali. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Sa hinaharap, hindi ko na ito muling gagawin. Wala nang hinaharap para sa iyo. Ikaw ang pumatay kay Shenyan. Bibigyan lang kita ng isang araw. Ayusin mo ang iyong mga gamit. Umalis ka sa bahay ko. Simula ngayon, ayoko nang makita pa ang nakakadiri mong mukha. Kyuhan, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng ako ang pumatay kay Fu Shenyan? Buhay na buhay naman siya. Ayoko nang makarinig ng kahit isang salita mula sa'yo. Umalis ka. Wow, ang lupit mo naman. Diyos ko, Kyuhan, Kyuhan. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, ang dami kong nagawang masakit sa kanya. Shenyan, patawad. Kasalanan ko ang lahat. Shenyan, pangako, babawi ako sa'yo. Sisiguraduhin kong ikaw ay babalik sa tabi ko.
Ate Zhang, ano ang hawak mo? Oh, ito ang itinapon ni Ginoong Ji, na pinatapon niya sa akin noon. Nakalimutan ko itong itapon. Fu Shenyan. Sisiguraduhin kong ikaw ay babalik sa tabi ko. Muzu, araw-araw kang nag-overtime hanggang ganitong oras. Hindi ba masyado kang nahihirapan? Ang galing mo kasi. Kailangan kong magsikap para maabot ka. Ayoko namang balang araw. Sabihin ng iba na isa lang akong dekorasayon. Sige, ang mahalaga, masaya ka. Napag-isipan ko na. Kapag gumaling na ako sa hinaharap, magiging assistant mo ako. Dahil ang fiancé ko ay ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao. Paano ba naman kung wala siyang maasahang katuwang? Kung ganoon, kailangan ko nang kunin ang mahal kong baby, at pakasalan siya sa bahay. Ang kanyang lamang, ay dapat na para sa akin. Wow! Heto na ang sopas. Wow, ang bango naman. Halika, inumin mo habang mainit pa. Ang sarap. Kaya mula ngayon, araw-araw akong gagawa nito para sa'yo. Kaya mula ngayon, uuwi na ako ng maaga araw-araw, para inumin ang sopas na ginawa ng asawa ko para sa akin. Ako na ang magbubukas ng pinto. Bakit ikaw, Shen Lian? Ito ang gitara mo. Naayos ko na ito para sa'yo. At saka, ito ang sulat na isinulat mo para sa akin. Ginamitan ko rin ng pandikit. Unti-unti ko itong inayos. Tingnan mo. Naple AS ko na si Ji Yunchuan. Ang kabutihan mo sa akin. Alam ko na ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na, please. Shen Lian, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong maayos na makipag-usap sa'yo. Magpaliwanag ng maayos, pwede ba? Hayaan mo siyang tapusin ang sasabihin niya. Shen Lian, napanood ko na ang mga footage sa bahay. Alam ko na ang lahat. Ako ang may kasalanan sa'yo. Kaya, dapat akong magpasalamat kay President Chu, na isinantabi mo ang pride mo, para sa isang maliit na tao tulad ko, at handang alamin ang katotohanan. Shen Lian, huwag ka namang ganyan, pwede ba? Gusto ko lang talaga na bumalik ka. Alam kong nagkamali ako, at pinagsisisihan ko na rin. Nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na, please. Pasensya na. May fiancé na ako ngayon. Mabait siya, at mahal na mahal ko siya. President Chu, kung wala ka ng ibang sasabihin, pakiusap, umalis ka na. Hindi, imposible. Hindi ako naniniwala. Simula pa lang ng kolehiyo. 6 na taon mo na akong gusto. Paano mo masasabing kaya mo na lang akong kalimutan? Ang dapat sabihin. Sa tingin ko, malinaw na ang lahat ng sinabi ko. Ito ang aking pribadong tahanan kasama ang aking fiancé. Pakiusap, Ginoong Chu. Huwag mo na kaming guluhin. Shen Lian, nakikiusap ako sa'yo. Wen Chuan, siya. Sino ba talaga siya? Muzu, sa puntong ito. Sasabihin ko na ang totoo. Sa totoo lang, hindi ako ang. Hindi mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga ay,
Nararamdaman ko ang tapat mong pagmamahal sa akin. Muzu, ikaw, matagal mo nang alam. Sa loob ng mga taon, inalagaan kita habang ikaw ay nasa coma. Sa totoo lang, anumang galaw mo, alam ko lahat. Sinabi ng doktor noon, kahit magising ka, magiging handal ka pa rin sa buong buhay mo. Kung ganoon, bakit mo pa rin? Ako inalagaan ng ganito katagal. Dahil mahal kita. Dahil mahal kita, napag-isipan ko na, kahit manatili ako sa tabi mo, at magdusa bilang byuda habang buhay, tatanggapin ko iyon. Pero bigla kang nagising. Mula noong una kitang makita, alam ko na, ang dating comatose na si Gu Wenchuan, ay wala na. Napakahirap paniwalaan ito. Pero nangyari talaga ito. Gusto ko sanang sabihin, sa mga magulang ko ang bagay na ito, pero bigla kong napagtanto, na pagkatapos mong magising, ang bahay na ito na dati puno ng lungkot, ay biglang naging maliwanag. Parang nagkaroon ng pag-asa ang lahat, dahil sa'yo. Nagkaroon muli ng kahulugan ang buhay ko. Kumanta ka para sa akin. Nagbigay ka ng regalo sa akin. At saka, matatag mong pinili ako. Lahat ng ito ang naging dahilan, para muling mahalin kita. Hindi mahalaga sa akin kung sino ka noon, pero mula ngayon, pwede bang, ako na lang ang mahalin mo? Hindi ako ibang tao. Ako si Gu Wenchuan. Simula ngayon. Ikaw lang, si Joe Mapzu, ang mamahalin ko. Gu Wenchuan. Kiyuhan. Ji Yunchuan. Sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ayokong makita ka, na ganito ka kawawa. Ikaw kasi, ang mataas at mailap na bulaklak sa tuktok ng bundok. Bulaklak sa tuktok ng bundok. Oo nga, dati, akala ko rin ganito. Kaya dala ang ganitong kayabangan. Minsan pa, nasaktan ko si Shen Nian. Binaliwala si Shen Nian. Tinapakan siya sa ilalim ng aking mga paa. Hanggang ngayon, saka ko lang nalaman na ako, ay sobrang hanggal. Hindi, nandito pa rin ako para sa'yo, Kiyuhan. Ikaw lang talaga ang tapat kong minahal. Sa napakaraming taon, sa puso ko, bukod sa'yo, wala nang ibang babaeng nagkaroon ng puwang. Ji Yunchuan, tama na. Akala mo ba hindi ko alam? Nasa kalagitnaan ng gabi, yakap-yakap mo ang iba sa bar. Ilang babae na ba ang niligawan mo sa ibang bansa? Pumayag akong bumalik ka sa tabi ko. Dahil sa tingin ko noon sa'yo, ay sobrang idealized at maganda. Pero ngayon, nakakadiri ka na lang sa akin. Kuya G, bakit parang malungkot ka nitong mga nakaraan? Hindi ba't nakuha mo na ang babaeng gusto mo? Ubo, huwag mo nang banggitin. Chu Kiyuhan, parang nawala ng katinoan. Hindi niya ako binibigyan ng halaga. Buong puso, nakatuon sa kanyang ikatlong kasintahan. Ano naman ang meron dito? Kuya G, huwag mong kalimutan. Si Chu Kiyuhan, 6 na taon kanyang gusto. Napakalalim ng nararamdaman niya para sa'yo. Kailangan mo lang ngayon, gumamit ng kaunting diskarte, at magiging ganap na siyang babae mo. Oh, sabihin mo, pakinggan natin. Sinasabi ko sa'yo. Sigurado ka ba? Siyempre naman. Subok na at laging epektibo. Sige. Tara. Kuya G, aalis na muna kami. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang ng direkta. Kiyuhan, tinawag kita dito ngayon. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Iinom muna ako bilang parusa sa sarili ko.
Sa mga nakaraang araw, malalim kong pinag-isipan ang sarili ko. Tama ang sinabi mo. Hindi ko dapat siniraan si Fu Shenyan. Para makabawi, tutulungan kitang makuha ulit si Fu Shenyan. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para magbago at magsimula muli? Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para magbago at magsimula muli? Tara, cheers! Ay! Kiyuhan, ayos ka lang ba? Kung hindi, ihahatid na muna kita pa uwi. Wen Chuan, tingnan mo agad. Parang si Cho Kiyuhan iyon. Wen Chuan, tingnan mo agad. Parang si Cho Kiyuhan iyon. Sigurado ka bang siya iyon? Sigurado. At nakita ko siya. May umaalalay sa kanya. Mukhang hindi maganda ang lagay niya. Parang nalasing siya ng iba. Tara, puntahan natin siya agad. Kapag nahuli tayo, baka huli na ang lahat. Ito ba? Ang bahay ba ito ni Shen Nian? Shen Nian, nasaan ka? Ha ha ha. Ang ganda ng katawan ng babaeng ito. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi niya ako kailanman pinahintulutang hawakan siya. Sinasabi niyang mahal niya ako. Lahat napunta kay Fu Shenyan, ang walang hiyang iyon. Hindi ako magpapanggap na puro ang pagmamahal ko sa'yo. Ngayong araw, kukunin kita, at pagsasawaan ng lubusan. Tapos saka na tayo mag-usap. Ikaw, anong ginagawa mo? Ji Yunchuan, pinainom mo ako. Nang ano? Ano ang pinainom mo sa akin? Chu Kiyuhan, sumama ka na sa akin. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ba't gusto mo ako noon pa? Ngayong gabi. Gagawin kitang. Totoo ang iyong pangarap. Walang hiya. Tumigil ka. Ji Yunchuan, tao ka pa ba? Ganitong mababang uri ng paraan. Nagawa mo pang gawin ito. Walang hiya. Tumigil ka. Ji Yunchuan, tao ka pa ba? Ganitong mababang uri ng paraan. Nagawa mo pang gawin ito. Anong pakialam nyo? Fu Shenyan, pinapayuhan kita na huwag makialam sa hindi mo problema. Ngayong araw, makikialam talaga ako sa problemang ito. Umalis ka rito ngayon din. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Tamang-tama, dumating ka ngayon para maghanap ng kamatayan. Huwag na kayong mag-away. Ikaw, hintayin mo ako. Wen Chuan, ang taas ng lagnat niya. Kailangan nating dalhin siya agad sa ospital. Bilisan mo, buhatin mo siya pababa. Buhay ang nakataya. Shenyan, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Mabuti at nagising ka na. Sabi ng doktor, yung walang hiya na iyon. Kung dinagdagan pa niya ang dosis, sa buong buhay mo, maaaring magdulot ito ng permanenteng kapansanan. Salamat sa inyo sa pagliligtas sa akin. Dapat kang magpasalamat kay Muzu. Siya ang nakapansin sa hayop na gawain ni Ji Yunchuan. Kaya agad siyang sumunod dito. Salamat sa'yo. Kahit na hindi kita gusto. Pero pagdating sa tama at mali, alam ko pa rin ang pagkakaiba. At tumawag na rin ako ng pulis para sa'yo. Ang taong iyon na walang kwenta. Hindi magtatagal ay mahuhuli rin siya. Sa susunod, maging maingat ka sa pagpili ng mga tao. Ako ang nagkamali sa paghusga sa kanya. Kaya hindi ko nakita ang tunay niyang pagkatao. At nadamay pa kayo dahil dito. Patawarin niyo ako. Upa, ay nako, ang mahal kong anak, nagdusa ka ng sobra. Ma, ayos lang ako. Si Ji Yunchuan, ang walang kwentang iyon. Napakabuti mo sa kanya araw-araw. Pero nagawa ka pa rin niyang traidorin. Para siyang hindi tao. Tama nga pala, Kiyuhan. Nandito ba ang taong nagligtas sa'yo?
Salamat sa pagliligtas mo. Shen Nian. Shen Nian. Ikaw nga ba talaga ito, bata? Nagkamali kayo ng pagkakakilala. Hindi ako ang tinatawag niyong Shen Nian. Ang pangalan ko ay Go Wenchuan. Anong nangyayari dito? Imposible, ikaw na ikaw ito. Mama, Papa, hindi talaga siya si Shen Nian. Umuwi na muna kayo. Gusto ko munang mapag-isa at magpahinga. May mga bagay akong gustong sabihin sa kanya ng kamilang. Pwede ba? Oo, naniniwala ako sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan balatan ang mansanas? Pwede mo ba akong tulungan balatan ang mansanas? Naalala ko tayo. Noong unang beses tayong nagkita, para kang isang inosenteng baguhan, na lumapit sa harapan ko. Gusto ko sanang kumbinsihin kang sumuko, kaya binigyan kita ng 7 araw, para matutong tumugtog ng gitara. Hindi ko inakala na tatanggapin mo ito. Hello, gusto kong sumali sa grupo ninyo, bilang isang gitarista. Nang muli kitang makita, puno ng sugat ang mga kamay mo, at kalyo. Pero ang mga tugtog mo, ay talagang maganda pakinggan. Sa loob ng 24 na oras sa isang araw, 20 oras kang tumutugtog ng gitara. Paano naman hindi magiging maganda ang tugtog mo? Kung ganoon, pwede mo ba akong tugtugan ng isa pa? Pwede mo ba akong tugtugan ng isa pa? Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong sabihin. Hindi mo kailangang magpaligoy-ligoy pa. Ako, gusto ko lang sanang makasama ka pa ng mas matagal. Nabalatan ko na ang mansana. May gagawin pa ako. Uuwi na muna ako. Shen Nian, patawarin mo na ako, pwede ba? Basta't patawarin mo ako. Kahit ano ang ipagawa mo, gagawin ko. Chu Qiuhan, alam mo na hindi ito posible. Ako, sa mundong ito, walang sinuman, na maaaring gumamit ng isang pangungusap, na simpleng paghingi ng tawad, upang mapunan ng sakit ng iba, sa loob ng 6 na taon ng pagdurusa. Sa loob ng 6 na taon na ito, si Fu Shen Nian, bawat sandali, ay ibinubuhos ang kanyang buong puso sa iyo. Ngunit ni minsan ay hindi mo siya pinahalagahan. Si Fu Shen Nian, bawat sandali, ay ibinubuhos ang kanyang buong puso sa iyo. Ngunit ni minsan ay hindi mo siya pinahalagahan. Ngayon, lumapit ka sa akin at sinabing nagsisisi ka. Tanungin mo ang sarili mo. Ang iyong pagsisisi, ay dahil ba iniwan mo siya? O nagsisisi ka sa pagpili ng isang tao, na hindi ka talaga mahal, si Ji Yunchuan? Hindi. Patay na si Fu Shen Nian. Ang nakatayo sa harap mo ngayon, ay si Go Wenchuan. Ang kasal namin ni Muzu, ay nakatakda sa 1 linggo mula ngayon. Hindi na kita iimbitahan. Ikaw mismo. Mag-ingat ka. Bitawan mo ako. Qiuhan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko sinasadya ang nangyari noong araw na iyon. Ji Yunchuan, akala ko lubos kitang pinagkakatiwalaan. Ginamit mo pa ang ganong paraan, para lokohin ako. Qiuhan, hindi ba ako ang pinakagusto mo? Pwede mo ba akong patawarin? Sa pagkakataong ito, umalis ka. Nakakadiri ka. Bulag din ako. Sa itsura mo na yan, karapat-dapat ka bang ikumpara kay Shen Nian? Nandidiri ako. Mas mabuti ka ba sa akin? Ikaw ang paulit-ulit na nanakit sa kanya. Kung nagkaroon ka man lang ng kaunting tiwala sa kanya, ang paninirang puri ko, hindi sana naging matagumpay. Kung nagkaroon ka man lang ng kaunting tiwala sa kanya, ang paninirang puri ko, hindi sana naging matagumpay. Sa totoo lang, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng nangyari sa kanya. Tumahimik ka. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? O natatakot ka lang? Naaminin ito. Dalhin mo siya palayo. Umalis kayo sa Jiangcheng. Huwag na kayong bumalik kailanman. Chu Qiuhan, ikaw talaga. Makasarili, mapagkunwari, at duwag. Hindi mo kayang aminin. Hindi ako mapagkunwari o mahina.
Ito ang ibinigay sa akin ni Shen Lian. Ang unang kwintas. Kung tatanggapin niya ang kwintas na ito, ibig sabihin, may pagkakataon pa ako. Miss, ikaw ba ang nagpa-deliver? Oo, pakiusap, pakihatid mo ito, para sa lalaking nasa loob. Ang lapit naman. Bakit hindi mo na lang ito personal na ibigay? Hindi kasi ako komportable. Wen Chuan, maganda ba ang suot kong damit? Maganda naman. Pero kung tatawagin mo akong asawa ko, mas maganda pa. Mas lalo kang gaganda. Ay nako, ang kulit mo. Ginoo, may delivery ka na kailangang pirmahan. Ano ito? Isang simpleng carton lang. Ito lang ang bibilhin natin. Tara, dadalhin kita sa masarap na kainan. Shen Lian, ganito na lang ba talaga ang tingin mo sa akin ngayon? Kahit ano paman, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, para maibalik ka sa akin. Mama, Papa, ang galing mo, bata. Maganda ang ipinapakita mo nitong mga nakaraang araw. Simula nang pumasok ka sa kumpanya, ang kita ng buong grupo, tumaas ng 10%. Pati ang mga matitigas ang ulo sa kumpanya. Lahat sila lumapit. Sinabi nila sa akin na mataas ang tingin nila sa'yo. Lahat ng ito ay dahil magaling magturo si Papa. Noong pinapatakbo ng Papa mo ang kumpanya, wala siyang ganitong antas. Ano ang ginamit niya para turuan ka? Lahat ng ito ay dahil sa katalinuhan ng anak ko. Sige, mas matalino ang anak ko kaysa sa akin. Tama na, okay na. Mga kaibigan, narito ako bilang kinatawan ng pamilya ko. Malugod ko kayong tinatanggap sa pagdalo ninyo sa selusalo para sa pagbabalik ng anak ko. Malugod ko kayong tinatanggap sa pagdalo ninyo sa selusalo para sa pagbabalik ng anak ko. Simula nang gumaling ang anak ko mula sa matinding karamdaman, siya ay nagtrabaho sa Go Group, pinamunuan ng kumpanya, at nakamit ang magagandang resulta. Dito ko opisyal na inaanunsyo, na formal kong ibinibigay ang 51% ng karapatan sa pamamahala ng negosyo sa kanya. Simula ngayon, siya na ang magiging bagong executive director ng buong kumpanya. Salamat sa suporta ng lahat. Ngayon, bukod sa ito ay selusalo para sa pagbabalik ko. Kasabay nito, ito rin ang araw ng kasal namin ni Joe Mokzu. Simula ngayong araw, si Joe Mokzu na ang aking asawa. Hindi ako San gayon. Hindi ako San gayon. Sino ang taong ito? Araw ng kasal ng batang ginoo ng pamilya ko. Bakit siya nakasuot ng damit pang kasal? Hindi ko alam. Baka naman nandito siya para agawin ang kasal. Anak, ano ang nangyayari dito? Hindi mo naman siguro ginawa ang anumang bagay na makakasakit kay Muzu, di ba? Pa, nagkakamali kayo. Si Wen Chuan ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa akin. Kung ganoon, ano ang nangyayari dito? Hindi ko ito maipaliwanag ng mabilis. Pa, Ma, Muzu, pakiusap, maghintay muna kayo rito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Naalala ko, sinabi ko na yata, na ang kasal namin ni Muzu ay hindi ka welcome. Shen Lian, ngayon ang araw ng ating ika-6 na anibersaryo ng pagkakakilala. Sinabi mo noon, na bago dumating ang 7 taong pagsubok, ay iuuwi mo ako bilang asawa. Handa na ako, na maging asawa mo. Basta't ay pangako mo sa akin, na hindi tayo maghihiwalay kailanman. Pwede ba? Mr. Chu, hindi ko alam kung narinig mo na ang kasabihang ito. Ang huling paibig ay mas mura pa sa damo. Shen Lian. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Panghuli na talaga ito. Alam kong hindi ko dapat samantalahin ang iyong pagmamahal at maging walang takot. Pero ngayon, umaasa ako na. Babalik ka sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para itama ang aking pagkakamali. Sa mundo ng mga matatanda, tanging mga pagpipilian lang ang meron. Walang tama o mali. Lahat tayo ay kailangang managot sa ating mga desisyon. At magbayad ng kapalit. Ang bagay na ito. Ikaw ang nagturo sa akin nito. Nakalimutan mo na ba? Pero, ang ating 5 o 6 na taong relasyon, talaga bang balak mo, na basta nalang bitawan ang lahat, hindi isang hibla ng dayami ang nakapatay sa kamelyo?
Matagal nang sugatan at wasak ang ating relasyon. Ang pagsuko, marahil ang tamang desisyon, ay ang palayain ka at ang sarili ko. Ngayon, meron na akong taong tunay na nagmamahal sa akin. Kaya pakiusap, huwag mo nang guluhin ang aming buhay. Hindi ko papayagan. Miss Chu, kung wala ka ng ibang sasabihin, maari ka nang umalis. Kung nais mo pa rin, napanatilihin ang kaunting dignidad. Pakiusap, umalis ka na. Palem, Chu Qiuhan. Palem, Chu Qiuhan. Palem, aking kabataan. Fu Shen Nian, sinira mo ang lahat sa akin. Papatayin kita. Shen Nian. Chu Qiuhan. Qiuhan, ako, hindi ko sinasadya. Bilisan mo, tumawag ng ambulansya. Hello, 120 ba ito? May nasaksak dito. Wala kang masyadong sugat, mabuti naman. Chu Qiuhan, Qiuhan. Qiuhan. Mama, Papa, ay, huwag kang gumalaw. Sabi ng doktor, malubha ang sugat mo. Konti na lang ang distansya ng kutsilyo. At tatama na ito sa gulugad mo. Ay nako, anak kong tanga. Bakit mo ginamit ang katawan mo para salagin ang kutsilyo? Alam mo ba, kung gaano kapanganib ang sitwasyon noon? Ang kutsilyo ay nakatutok kay Shen Nian. Hindi ko na iyon masyadong inisip. Basta sinalag ko na lang para sa kanya. Ang lintik na Ji Yunchuan na iyon. Hindi ko akalain na kahit nasa labas siya ng kulungan, maghahanap pa rin siya ng gulo sa inyo. Sa pagkakataong ito, dahil sa kasong sinadyang pananakit, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Sa hinaharap, hindi mo na kailangang mag-alala na guguluhin ka pa niya. Nasaan si Shen Nian? Binayaran na niya ang pera para sa ospital. Sinabi niya sa amin, kailangan mong magpahinga ng maayos. Ito ay, ipinapasa niya ito sa amin para ibigay sa iyo. Ipinapasa niya ito sa amin para ibigay sa iyo. Parang kaharap mo ako habang binabasa mo ito, Qiuhan. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, at pagiging bahagi ng landas ng buhay ko. Ang pinakamaliwanag na sinag ng liwanag. Ngunit walang handaan na hindi nagtatapos. Kinausap ko na sina Tito at Tita. Si Ji Yunchuan, pinapanagot ko na rin siya. Sa nararapat na parusa. Tungkol naman sa atin. Nangako tayo ng habang buhay na pagsasama. Ngunit nauwi lang sa panghihinayang. Ang 6 na taon na magkasama tayo. Naniniwala akong naging bahagi ng ating mga buhay. Ang pinakamahalagang alaala. Kahit na ang alaala na ito ay puno ng lamig at sakit. Qiuhan, follow na. Naway ang mga darating mong araw, kahit wala ako, ay maging masaya at puno ng kulay. Gu Wenchuan. Nasaan si Qiuhan? Tungkol sa inyo ni Shen Nian. Alam na ni na Mama at Papa. Hindi ka naman sinisisi ni Mama. Pero, umabot na sa ganitong punto ang mga bagay. Ang tadhana ninyo ni Shen Nian. Natapos na rin. Siya ngayon, ay maayos ang pamumuhay. Huwag mo na ring laging isipin ang mga nangyari noon. Bitawan mo na. Sige. Naiintindihan ko na, Ma. Kapag gumaling na ako sa pagkakataong ito, gusto kong mag-aral sa ibang bansa. Sige. Ano ang sinabi mo? Suportado ka ng Mama at Papa mo. Kamusta? Paumanhin. Ito ba ang Go Corporation? Oo, miss. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si... Siya ang presidente ng Go Corporation namin. Sa loob ng 3 taon mula nang maupo siya, pinamunuan niya ang aming kumpanya, at naipasok ito sa top 100 ng mundo. Ngayon, isa siya sa mga nangunguna sa Southern Province. Isang kilalang personalidad. Siya ang asawa ni President Go. Sinasabing napaka-in love nila sa isa't isa. At napakahusay din ng misis niya. Ang tagumpay ni President Go ngayon
ay dahil sa suporta ng kanyang mabuting asawa. Talagang nakakainggit ang kanilang relasyon. Mula sa wala hanggang sa napaka-in-love nila ngayon. Ang mga magiging anak nila balang araw, ay tiyak na magiging masaya rin. Oo nga. Hanggang sa sandaling ito, sa wakas, naintindihan ko na, naabot na niya ang isang antas, na hindi ko kayang abutin. Sa pagitan natin, matagal na tayong nasa magkaibang mundo. Ngunit naintindihan ko rin, ang pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi ang pagpapalaya, upang maging mas maayos ang buhay ng bawat isa. Shen Lian, Paulem.